Alam natin, itong linggong ito, nung Lunes, si John MacArthur, ang founder ng Grace to You Ministries, pastor siya ng Grace Community Church, may 5 dekada na. Siya rin ang nagtatag ng Masters Academy. Kilala siya na isang expository preacher. At ngayon, nung Lunes, siya ay kinuha na ng Panginoon. At makikita natin ang maraming mga posts na nagdulot ng kalungkutan sa kanyang pagpanaw. Kilalang-kilala siya sa kanyang katapangan, sa kanyang pangangaral ng salita ng Diyos. Marami nga ang hindi rin ang mga naging kalaban niya dahil sa kanyang matinding paninindigan sa salita ng Diyos. Alam ninyo, maraming dakilang tagapangaral, they come and go. Lumalabas sila at lumilipas din. Yun ang makikita natin. Ang isang katotohanan ang hindi magbabago ay ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang mga ginawa ni MacArthur ay aalalahanin ng maraming henerasyon. Alam po ninyo, sa ating serye sa umaga, nag-aaral tayo ng sulat ni Pablo kay Tito. At nasa conclusion na tayo ngayon sa ating pag-aaral ngayong umaga sa chapter 2, yung pinakahuling bersikulo ng chapter 2, na pinakita ko sa inyo ng buong chapter 2, pinamagatang ko itong Biblical Living in the School of Grace. Yun ang aking ginawang serye. At ang isa sa references ko sa aking pag-aaral ay ang commentary ni John MacArthur. Kaya siya ay talagang ginagamit ng Panginoon sa maraming bagay. Sa versikulo 15, dito natin makikita na pinangangaralan ni Apostol Pablo sa Tito na kanyang iproklama ang katotohanan ng may buong kapamahalaan. At siya ay maglagay ng isang pattern o hulmahan para sa lahat ng mga elders sa Kreta at sa lahat ng mga elders, sa lahat ng panahon, na magsalita ng katotohanan ng may katapatan. Ngunit gusto ko rin ipakita sa inyo sa ating pag-aaral ngayon, habang primarily ang pangangaral ay naka-address ito sa mga elders, walang duda na ang lahat ng mananampalataya ay dapat matutong maging tapat na ang kanila lamang ituturo, ipoproklama, ay ang mensahe ng Diyos at lalo na ang mensahe ng biyaya ng ating Panginoon. Gusto kong ibigay ang mensahe sa ating pag-aaral na ganito, ang lahat ng kapamahalaan na nagmumula sa pangangaral ng salita ng Diyos ay mismo nagmumula ito sa kanyang salita. Habang ito ay ipinangangaral ng may katapatan ng mga mangangaral, ito ay may buong kapamahalaan dahil ang kapamahalaan nito ay nagmumula sa salita ng Diyos. Kaya lahat ng tao, lalo na ang mga mananampalataya, ay inuutusan, inaatasan na makinig mabuti at handang sumunod sa kapamahalaan ng salita ng Diyos. Yun po ang mensahe ng ating pag-aaral ngayon. Napakaigsi ng ating talata sa verse 15, pero napakalalim po nito na may kinalaman sa matapat na pangangaral ng salita ng ating Diyos. Babasahin ko sa inyo ang verse 15. Ito po ang sinabi dito. Ipahayag mo ang mga bagay na ito. Mangaral ka at sumuway na may buong kapamahalaan. Huwag mo hayaang hamaking ka ng sinuman. May 5 bagay akong sasabihin na magmumula mismo sa mga talatang ito at yun ang susundin natin sa ating pag-aaral. Tayo po muna ay humingi ng tulong sa Panginoon sa pag-aaral ng Kanyang salita. Manalangin po tayong lahat. Ama naming Diyos, muli kami tumutunghay sa iyong salita na maaari lamang muling maunawaan ng merong banal na espiritong nagbibigay ng pangunawa. Kaya naninikluhod kami sa iyong trono ng biyaya na isugo mo ang banal na espiritu upang bigyan linaw sa amin itong isang bersikulo
na nagbibigay sa amin ng malalim na katuruan tungkol sa paghahayag ng iyong salita. Kaya kinukumit po namin ang pag-aaral namin sa iyo ng may buong pagtitiwala ng makapangyarihang pagkilos ng banal na Espiritu sa aming kalagitnaan. Ito po'y dalangin namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Ang unang bagay na gusto kong tignan natin, ito yung panawagan sa paghahayag ng salita ng Diyos. Ipahayag mo, sinabi sa atin, sa talata natin, o sa Ingles, declare this. Titus, you declare this. Yun ang sinasabi niya dito. Alam ninyo, ang ginamit na salita dito ay parehong salita sa verse 1 ng chapter 2. Doon sinabi doon, ngunit ikaw naman, magsalita ka. Yun din ang ginamit dito. Magsalita ka, sinabi dito sa pagtatapos ng Kapitulo 2. Ito po ay ang pautos na ang ginamit na salita sa Griego, yung laleo, na ito yung ginagamit na pakikipag-usap sa isang normal at personal na pakikipag-usap. Merong mga ibang salita na ginagamit patungkol sa pagtuturo at pangangaral. Yung po yung didasko, yun yung formal na pagtuturo, at yung kerudzo, yun yung pangangaral mismo. Pero kamangha-mangha na ang ginamit ni Apostol Pablo sa kanyang utos kay Tito ay yung salitang laleo. Magsalita ka. Dalhin mo ang salita ng Diyos dito sa pulpito at sa labas ng pulpito, kausapin mo ang bawat isa ng salita ng Diyos. Turuan mo sila ng salita ng Diyos kung paano mamumuhay ayon sa salita ng Diyos. Ito po yung personal na komunikasyon ng katotohanan na nakaatang sa bawat elder o sa bawat mangangaral. Hindi lang sila nasa pulpito na nangangaral, naghahayag ng salita. Maski sa kanilang pagbaba sa pulpito, ang laman ng kanilang mga salita ay ang salita ng Diyos na irinihahayag sa mga miyembro, sa mga tao. Yan ang makikita natin. So, ang ginamit din na salita, binigyan kong diin, nung nag-aaral tayo sa pasimula ng chapter 2, ang ginamit na salita ditong laleo ay nandoon sa tinatawag na present perfect tense. Ibig sabihin, ito yung kasalukuyang nagpapatuloy ang kanyang aksyon. Kaya ang sinasabi dito ni Apostol Pablo, para sa mga elders, ito yung inyong gawain ngayon at nagpapatuloy hanggang katapusan, hanggang magpatuloy ang panahon. Hindi matatapos ang tungkulin ng isang elder na wala siyang ibang iyahayag kung hindi salita ng Diyos. Ito ang kanyang tungkuling in and out of the pulpit. Ito ang responsibilidad ng pastor. It is always the business of the pastor to speak the truth, the Word of God, to people. Yun yung makikita natin. Hindi ba? Yan ang maliwanag na sinabi ni Pablo doon sa 2 Timothy chapter 4 and verse 2. Ang sinabi niya doon kay Timoteo, kerudzo, ipangaral mo ang salita. Magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka, na may buong pagtitiyaga at pagtuturo. Walang oras, walang panahon para sa isang mangangaral na hindi niya ihayag ang salita ng Diyos. Maging sa panahunan o di kapanahunan, ipangangaral ng isang elder, ng isang pastor, ang salita ng Diyos. Mga kapatid, gusto kong mag-reflect tayo dyan sa panawagan ng paghahayag ng salita ng Diyos. Habang ang pangunahing tungkulin ng paghahayag ng salita ng Diyos ay nakaatang sa mga elders, sa mga pastors, sa mga preachers, tayong lahat mga kapatid ay dapat maging bahagi ng pagsasalita, pagsishare ng ebanghelyo ng salita ng Diyos at tanging salita lang Diyos lamang. Lahat tayo dapat marunong. Dapat meron tayong kagustuhan na ibahagi, salitain ang katotohanan sa bawat isa. Kaya nga sinasabi ni Pablo sa mga magkakapatiran, speak the truth in love. Palagi dapat yan. Speak the truth with one another in love. Magsalita tayo ng katotohanan sa isa't isa. And I hope we do that.
When we speak, when we talk, when we have our conversation, dapat pangunahing namumutawi sa ating mga labi ay ang salita ng Diyos. We share God's Word. When a brother comes to us and meron siyang dalang problema o kabigatan o concern, wala kang ibibigay na payo mula sa guro ng psikolohiya, ng filosofiya o ng mundong ito. Ang ibibigay mo ang salita ng Diyos. Ang gamot ay ang salita ng Diyos, hindi ang salita ng tao. So mga kapatid, lahat tayo may tungkulin. Pero ang mabigat nito ay binibigay ito sa balikat ng mga elders, ang paghahayag ng salita ng Diyos. Gusto kong tingnan natin sa pangalawang banda, yung laman ng ipinapahayag ng isang elder, the substance of the proclamation. Sinabi dito, ipahayag mo ang mga bagay na ito. Ipahayag mo ang mga bagay na ito. Ano yung mga tinutukoy dito ni Apostol Pablo? Maliwanag yan. Magsisimula ulit tayo sa versikulo 1 ng chapter 2. At ito ang sinabi, ngunit ikaw naman, magsalita ka ng mga bagay na angkop sa mahusay na pag-aaral. Ipinangaral ko yung bahaging yun. Ang sinasabing dapat ipangaral yung mga tinatawag na sound doctrine for sound living. Sorry. Mga katuroang nagbibigay ng kalusugan sa kaluluwa. Mga katuroang sinabi niya laban doon sa mga maling pagtuturo doon sa chapter 1 na nagdadala ng kapahamakan sa mga nakikinig. Nagdadala sa mga mananampalataya sa pagkakatisod, paglayo sa pananampalataya. Hindi nakabubuti yun sa kaluluwa ng mga mananampalataya. Kaya sinabi niya, ang iyong ipahayag, itong mga doktrina, ang mga katuruan para sa ikalulusog ng kaluluwa ng mga mananampalataya. Yun yung makikita natin dito. Itong mga sound doctrines na ito, o malusog, punong-puno na sustansya ng mga doktrina ay ang mga doktrina ng Diyos sa Kanyang salita. Ito mismo ang tinatawag nating mga salita ng Diyos. Ito yung tinutukoy sa atin sa 2 Timothy 3:16 and 17, the inspired Word of God. Doon sinabi doon, ang lahat ng mga kasalutan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katuwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap na nasasangkapan ng lubos ng lahat ng mga gawaing mabuti. Itong sound doctrine ay ito mismo ang mga salitang produkto ng hininga ng Diyos. Ito ay salita mismo ng Diyos mula sa lumang tipan hanggang sa bagong tipan. Kaya yung mga sound doctrines ay yung mga pagtuturo na nandito mismo sa salita ng Diyos. Kung alam ninyo ang salitang systematic theology, ito yung mga katuruan ng Biblia na inaayos, mga doktrinang nakaayos. At yan ang makikita nating tinutukoy dito, sound doctrines, mga doktrina sa salita ng Diyos. Yun po ang ihahayag ng mga mangangaral o ng bawat mananampalataya. Yung ating huling serye sa verses 11-14 ay doon po yung specific sound doctrine na dapat ipangaral. At yun ang tungkol saan? Sa biyaya ng Diyos. Yun ang sound doctrine. Ang biyaya na ng Diyos na unang naihayag sa pagparito ng Panginoong Jesucristo. Ang biyaya ng Diyos na naihayag sa incarnation, sa death, sa resurrection, hanggang sa ascension. Doon yung unang doktrina na makikita natin ng salita ng Diyos. The first coming of Christ, God's grace revealed, appeared in the coming of the Lord Jesus Christ.
And then sinabi din sa atin doon, ang biyaya ng Diyos na nagtuturo sa atin kung paano tayong mamuhay ng matuwid, banal sa harapan ng Diyos. Nakita rin natin ang doktrina ng biyaya ng Diyos na muling makikita sa paghahayag muli ng ating Panginoong Jesucristo sa kanyang pangalawang pagbabalik. Makikita natin siyang mukhaan at ang biyaya niya ay patuloy na magliliwanag sa atin. At sinabi din dito sa ating pag-aaral sa nakaraang linggo na ang ating dakilang Diyos at manliligtas, siya rin ang namatay. Nagbigay ng kanyang sarili sa krus para sa ating katubusan upang tayo'y mamuhay ng may kabanalan at punong-puno ng mabuting gawa upang maging pag-aari ng Diyos. Yan ang mga doktrina na napakahalaga na dapat ipinangangaral ng lahat ng mangangaral ng salita ng Diyos. Ang mga mangangaral, ang kanilang sasalitain ay walang iba kung hindi ang mga doktrina ng salita ng Diyos, ang salita ng Diyos mismo. Hindi sila magsasalita ng kanilang sariling mga ideya. Hindi sila magsasalita ng mga pagtuturo ng mga tao. Hindi sila magsasalita ng mga pagtuturo ng mga dakilang pilosopo, ng mga guro ng kaalaman sa mundong ito. Hindi sila magsasalita ng politics o ng negosyo. Paano yayaman? Paano maggagaling sa sakit? Ang kanilang ituturo ay ang salita ng Diyos lamang. Ang mga sound doctrine ng salita ng Diyos lamang. Ngayon, pag pinag-usapan natin ang paghahayag ng sound doctrine ng salita ng Diyos, hindi po ito yung simpleng pagbabasa ng salita ng Diyos. Hindi po ito yung simpleng pangunawa lang sa salita ng Diyos. Pag sinabing ipangaral mo ang sound doctrine, ang ibig po sabihin yan, ito yung masusing pag-aaral upang maipaliwanag ang kahulugan ng salita ng Diyos sa mga nakikinig. Ito po yung tinatawag na exegesis, hindi eisegesis. Yung exegesis ay inaalam yung kahulugan kung anong sinasabi mismo ng salita ng Diyos. Hindi yung kung ano intindi ko sa salita ng Diyos. Yun ang trabaho ng isang mangangaral. Palitawin, palabasin, anong sinasabi ng salita ng Diyos. Ganyan po ang tinutukoy sa atin dito. What God says, not what the preacher says. Kaya pag nangangaral ang isang tagapagsalita, hindi yung sarili niyang ideya, kung hindi nais niyang palutangin ang gustong sabihin ng Diyos sa atin mula sa kanyang salita. Yun po ang paraan ng pangangaral ng salita ng Diyos. Kaya matapat na exposition ng pangangaral ng Diyos. Tayong lahat, kailangan matuto dyan. Kung papaano tayo, bawat elders, magsalita ng may katapatan ng salita ng Diyos at bawat tagapakinig kung paano sila susuri na ang naririnig nilang pangangaral ay salita ng Diyos, hindi salita ng preacher. Paano nyo dapat nauunawaan na ang isang mangangaral ay tapat siya sa salita ng Diyos, na ang kanyang mga sinasabi ay salita mismo ng Diyos, hindi ng kanyang sariling opinyon. Upang sa gayon, pag nakikinig tayo ng pangangaral ng salita ng Diyos, sinabi sa atin sa Romans 10:17, nakikinig tayo sa salita mismo ni Jesucristo, hindi ng preacher. Pagka ang naririnig natin ay matapat na pangangaral ng salita ng Diyos at naririnig natin mismo ang salita ni Kristo sa atin. Yun ang kahalagahan ng pagsasalita ng mga sound doctrine ng salita mismo
ng Diyos. Ngayon, sinasabi din dito yung manner of the proclamation. Dito yung paano ba ipinangangaral? Paano inihahayag ang salita ng Diyos? Sinabi sa atin, mangaral ka at sumaway, exhort and rebuke. Pag naririnig niyo ang pangangaral, may dalawang bahagi, may dalawang function yon. Una, positively, yung pagtuturo ay inilalapat ito kung ano ang nararapat tugon at gawin ng mga nakikinig sa salita ng Diyos. Positibo. Yun yung makikita natin. Exhort, mangaral. Yun ang isang function kung bakit itinuturo ang salita ng Diyos ng may katapatan upang ituro sa mga tao, sa mga laman na nampalataya, kung paano sila mamumuhay na tama at matuwid sa harapan ng Diyos. To encourage believers to live biblically. Yun ang purpose ng sound doctrine. It is for sound living. Positive yun. Pangalawa, yung negatibo. Sinasabi dito upang magtama ng mga maling pamumuhay. Nagtuturo upang ipakita, ilantad, yung mga maling katuruan at maling pamumuhay. Rebuke, yun ang sinasabi sa atin. To convict, yun ang salita doon. Ang pangangaral ay meron siyang function to convict the listeners of their sinful way of life para itama ito. Kaya nagtuturo ng tapat ng salita ng Diyos upang ituwid at makita natin, ipangaral kung anong tamang pamumuhay at ituwid ang maling pamumuhay. Yan ang twofold function ng paghahayag ng salita ng Diyos. Maliwanag naman yan, di ba? Binasa ko kanina ang 2 Timothy 3:16-17. Ang sinabi doon, kung may Biblia kayo, buksan nyo doon, ang lahat ng mga kasulatan ay kinasihan ng Diyos at mapapakinabangan sa pagtuturo. Yan ang silbi kung bakit tayo may salita ng Diyos. Ito ay kapakinabangan sa pagtuturo, sa pagsaway, pagtutuwid, at sa pagsasanay sa katwiran upang ang tao ng Diyos ay maging ganap, nasasangkapang lubos sa lahat ng mga gawang mabuti. Ganyan din namang sinabi ni Pablo kay Timoteo sa chapter 4, verse 1-5. Sa harapan ng Diyos at ni Kristo Jesus, na siyang hahatol sa mga buhay at sa mga patay, at sa pamamagitan ng kanyang pagpapakita, at sa kanyang kaharian ay inaatasan kita. Ipangaral mo ang salita, magsikap ka sa kapanahunan at sa di kapanahunan, magtuwid ka, manaway ka, mangaral ka na may buong pagtitiyaga at pagtuturo, sapagkat darating ang panahon na hindi nila matitiis ang wastong aral, kundi sa pagkakaroon nila ng makakatingtainga ay mag-iipon sila para sa kanilang sarili na mga gurong ayon sa kanilang sariling pagnanasa at tatalikod sa pakikinig sa katotohanan ang kanilang mga tainga at ibabaling sa mga katang-isip. Ngunit ikaw, sa isang mangangaral, ay maging matino sa lahat ng mga bagay. Magtiis ka ng mga kahirapan. Gampanan mo ang gawain ng isang ebanghelista, tagapangaral ng ebanghelyo. Ganapin mong lubos ang iyong ministeryo. Ano ang tema ng ating anibersaryo? Facing the task unfinished. Ano sa Tagalog? Gawaing hindi pa tapos. Yun ang katungkulan ng mga mangangaral. Meron pang gawaing hindi pa tapos na patuloy nilang ipangaral ng may katapatan ang salita ng Diyos. Kaya dito makikita natin, dapat tayo bilang tagapakinig ng salita ng Diyos, dapat alam natin ang function nito. Ito'y para tayo'y turuan kung anong mga
dapat gawin at turuan kung ano ang mga dapat iwasan, dapat iwaksi sa ating pamumuhay. At dapat tayong handang makinig at sumunod kung ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa atin. Alam ninyo bilang mga ngaral, sa loob na parahil ay 30 years. 32 years. 34. 34 years na. Marami nang lumapit sa akin pagkatapos ko mangaral. Bakit mo ba ako pinatatamaan sa iyong salita, sa iyong preaching? Ginagawa nilang personal. When in fact, pag faithful ka sa salita ng Diyos, ang normal na magiging epekto, tatamaan talaga eh. Kung may maling pamumuhay, tatamaan sila. Kaso marami, ayaw nilang sabihan sa kanilang mga maling pamumuhay. Masasaktan sila at magre-react, magagalit dahil itinutuwid sila. Kapag ang salita ng Diyos ay pinambangaral sa inyo, ng may katapatan, handa kayong makinig. Kung tinutuwid kayo, tanggapin ninyo ang salita ng Diyos. Kung tinuturuan kayo kung anong dapat nyong ipamuhay to live biblically, dapat ninyong sundin iyon. Kaya nga sinabi ni James mismo sa James 1:19, be quick to hear, slow to speak, and slow to anger. Dapat mabilis tayong makinig. Bukas ang tainga natin sa pakikinig. Sinabi din niya yon sa James 1:23, be doers of the word and not merely hearers. Hindi dapat tayo padaya. Pag nakikinig tayo ng salita ng Diyos, ng pangangaral, sabi ni James, katulad ng tumitingin tayo sa salamin. Pagtingin na natin sa salamin, nakita natin yung mga dumi, pagtalikod natin, nakakalimutan lang natin kung ano nakita natin sa salamin. Ang sinasabi ni James doon, narinig mo ang pangangaral. Itong binanggit tungkol sa iyo na dapat mong alisin sa buhay mo, kaso pagtalikod ng pangangaral, pagtapos ng pangangaral, nakalimutan na natin ang itsura natin. Balik tayo sa dating gawi. Dinadaya ka ni James, dinadaya natin ang ating mga sarili. Kapag hindi tayo tagagawa ng salita, tagakinig lamang. Yun yung makikita natin. Huwag natin dayain ang ating mga sarili. Kanya, kapag tayo'y nasa harapan ng pangangaral ng salita ng Diyos, sinabi ni Peter and James, sinabi, God gives grace to the humble but resists the proud. We need humility whenever we come before the preaching, the proclamation of God's Word. Dapat ganun ang niluloob natin. Ang ika-apat na makikita natin, yung kapamahalaan ng pangangaral, ng paghahayag, the authority of the proclamation, na may buong kapamahalaan with all authority. Teka muna, baka iniisip nyo, ano ba yon? Yung mangangaral ba, merong kapamahalaan, buong kapamahalaan pag nangangaral siya. Saan nagmumula ang kapamahalaan ng isang mangangaral? Katulad ko, saan nagmumula ang kapamahalaan ng pangangaral ko ngayon? Hindi galing yan sa akin. Hindi galing yan sa preacher. Hindi galing doon sa eloquence. Hindi galing sa brilliance ng pagpoproklama ng isang mangangaral. Kaya huwag tayong masyadong pa-impress, magaling magsalita. Tapos parang siya na. Yung otoridad, nasa kanya dahil magaling siya magsalita. Hindi rin sa personalidad ng mga ngaral. Hindi dahil charismatic ang mga ngaral. Makikinig ako. Tatanggapin ko yung kapamahalaan ng kanyang sinasabi. Hindi galing sa opisina ng pastor. Hindi dahil pastor ako. Ay meron akong kapamahalaan sa inyo pag ako'y nangangaral. Ngayon, saan galing ang kapamahalaan ng isang mangangaral? Ang kapamahalaan, nagmumula, lumalabas ito mula sa salita ng Diyos. Maliwanag yan, sinabi ni Apostol Pablo sa unang Korinto 2, buksan ninyo 1 hanggang 5. Mga kapatid, sinabi niya, nang ako ay dumating sa inyo,
Hindi ako dumating na nagpapahayag sa inyo ng patotoo ng Diyos sa pamamagitan ng matatayog na pananalita o karunungan, sapagkat aking ipinasyang walang anumang ngalaman sa gitna ninyo, maliban na si Hesukristo, at siya na ipinako sa krus. Ako'y nakasama ninyo na may kahinaan, takot, at lubang panginginig. Ang aking pananalita at ang aking pangangaral ay hindi sa pamamagitan na mapang-akit na mga salita ng karunungan, kundi sa pagpapamalas ng Espiritu at ng kapangyarihan, upang ang inyong pananampalataya ay huwag maging batay sa karunungan ng mga tao, kung hindi sa kapangyarihan ng Diyos. Maliwanag kay Apostol Pablo. Napaka-successful ng ministry ng preaching ni Pablo. Libo-libo ang nakakilala sa Panginoon. Ang mga mananampalataya ay talagang naturuang mamuhay ng ayon sa salita ng Diyos. Yun ang makikita natin. Pero si Pablo, hindi siya yung isang magaling, sabi niya, manalita, eloquent, brilliant speaker. Kung ikukumpara siya sa mga orators, teka muna, malayo siya kay Apollos. Si Apollos magaling magsalita. Pero para kay Apostol Pablo, walang kapangyarihan ang anuman na manggagaling sa kanya. Ang kapangyarihan lamang ng kanyang pangangaral ay nandoon sa kanyang ipinangangaral. Nandoon kay Kristo na nabayubay sa krus. Nandoon sa kanyang salita mismo. Kaya nga, pwedeng mangaral ng may buong kapamahalaan. With all authority, a preacher can preach with all authority. Ibig sabihin lamang nun, absolute ang kapamahalaan pag ipinapangaral ng matapat ang salita ng Diyos. Ibig sabihin, walang area sa ating buhay na hindi sakop ng kapamahalaan ng salita ng Diyos. So ang mga preacher, yung authority ay hindi sa kanila galing, kung hindi sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay ginagawa ng tagapangaral upang bumagsak sa konsensya ng mga tagapakinig, upang i-bind ang konsensya ng mga tagapakinig, upang marinig nila, ito ang salita ng Diyos at meron itong authority sa iyo na sumunod. Kaya yun ang task ng preacher. Nagawin niya ang salita ng Diyos na absolute authority sa mga tagapakinig, hindi ng kanyang sariling salita. Mula sa matapat na pagtuturo, exposition, at mabisang paglalapat ng katotohanan sa mga tagapakinig. Kaya dito, alam ninyo, ang mga mangangaral, hindi siya nagbibigay ng option. Hindi siya nagbibigay ng advice mula sa salita ng Diyos. Ang salitang authority, ito din yung parehong salitang command. With all authority, with all command. So whenever the preacher preaches God's word, it is commanding everyone to do what God says. Yun pong ibig sabihin ng authority dito. Hindi nagbibigay ng advice o option ng isang pastor mula sa salita ng Diyos. Ang duty ng pastor, this is what God's word says. And you have no other way but to obey. To submit to the authority of the Word of God. Yun yung ating makikita dito. So ang isang mangangaral, ini-issue niya ang command ng salita ng Diyos to be followed. Paalala sa ating lahat ngayon, maging ikaw ay Kristiyano, member ng CRBC o hindi, naririnig mo ngayon
ang kapamahalaan ng pangangaral ng salita ng Diyos? Am I preaching my own words? Or am I telling you the Word of God? What the Word of God says to you? At kung nakikita mo na ang ipinangangaral sa iyo ay salita ng Diyos, merong ka pong responsibilidad na magpasakop ngayon sa kanyang salita para sa iyong pananampalataya, para sa iyong pamumuhay, magpasakop ka sa salita ng Diyos. Lahat tayo dapat ay magpasakop sa salita ng Diyos. God's Word does not give options or advice. When it says, this is what God says, no other option. Non-negotiable. Follow what God says. Kanya nga, alam ninyo, sinabi ni Pablo, kapag merong nangangaral ng ibang ebanghelyo, wala siyang business to stand in this pulpit. Wala siyang business to share God's Word if he is proclaiming another gospel. Mahigpit yan kay Pablo Kapag ka merong naghuhayag ng ebanghelyo na hindi yung ebanghelyong aming inihayag sa inyo, let them be accursed. Sumpain sila. Because anyone, kasi there will be people, may mga taong mukhang tinuturo ay salita ng Diyos. And every preacher you hear, they say, this is God's Word. But is it God's Word? Kailangan suriin natin. O baka ibang ebanghelyo ang kanilang itinuturo. Makikita natin diyan. Kaya kung hindi matapat na pangangaral ng salita ng Diyos, walang siyang anumang business to proclaim, to speak the words of the Lord Jesus Christ. And finally, makikita natin dito yung the boldness of proclamation. Sinabi diyan, huwag mong hayaang hamakin ka ng sino man. Let no one disregard you. Ito yung mabigat na kinatitindigan ng isang mangangaral. He may be accused of pride. Kasi sinabi ni Pablo, huwag mong hayaang hamakin ka ng sino man. Kung tungkol sa sarili niya, pride yon. But if it is about the Word of God, naninindigan siya, kailangan niyang ipangaral at dapat pakinggan at magpasakop sa kapamahalan ng salita ng Diyos, then this is not pride. This is plain proclaiming of God's Word to people. Alam niyo kasi, palagi, sa lahat ng mga ngaral, alam ko, marami yan, i-intimidate nila ang mga ngaral I-criticize, maraming sasabihin kahinaan, maraming sasabihin kulang sa kanyang pangangaral. Upang ma-discredit yung authority ng pangangaral ng salita ng Diyos. Yun po yung makikita natin. Ngunit, hindi man magaling, hindi man yung ideal na preacher ang iyong pinakikinggan, pero pag matapat na ipinapaliwanag sa iyo ang salita ng Diyos, tanggapin mo yan. Ang salita ng Diyos dapat arestuhin lahat ng mga tagapakinig. Hindi siya bargaining tool. Hindi siya, kapag ka ipinapangaral ng matapat ang salita ng Diyos, we are not here to negotiate the authority over us. Hindi tayo pwedeng maging selective sa mga napakikinggan natin. Kung minsan, ayaw natin yung preaching, ayaw natin yung message, ayoko itong tanggapin, iiwasan ko to. Hindi pwede kasi with all authority, dapat
ay wala kang tatakasan. Huwag kang selective na ang gusto mo lang pakinggan ay yung makakakaliti sa tainga mo. Pakinggan mo lahat, maski yung masasakit, dahil kailangan kang itama. Ito'y para sa kabutihan ng kaluluwa ng bawat isa. Huwag din dapat pag nakinig tayo na matapat na pangangaral ng salita ng Diyos, ang ituturo mo yung katabi mo. Siya'y maraming mali eh. Dapat siya makinig. Hindi mo nakikita na marami kang nakaturong daliri sa iyo kaysa sa iba. Idirekta mo sa iyo. Ano ang sinasabi ng salita ng Diyos sa akin? Alam niyo sa aming tahanan, meron kaming gabi-gabing devotion sa Gospel of John. Gabi-gabi yon, pinag-aaralan namin yon, and doon aming napag-aralang at natutuhang mabuti, nakita namin, repeatedly, paulit-ulit, ina-assert ni Jesus ang kanyang otoridad bilang anak ng Diyos na pumarito, na siyang kapantay ng Ama. Paulit-ulit na siya ay sinugo ng Ama, ang otoridad niya ay galing sa Ama. At ang mga salita niya ay dapat pakinggan, paulit-ulit niyang sinasabi iyon. Ngunit, paulit-ulit ding tinatanggihan ng mga nakikinig. Ayaw namin ng taong ito na merong kapamahalaan sa amin. We do not want this man to have authority over us. Paulit-ulit. Imbis na sila'y magpasakop sa kapamahalaan ng mga salita ni Kristo Jesus, anong ginawa nila? Nilait pa nila si Jesus. At inakusuhan pa nilang galing sa demonyo si Jesus at ang kanyang mga pagtuturo. Hanggang sa huli, sumigaw sila, ipako sa krus! Ipako sa krus! Ipako sa krus! Alam niyo, maaaring madali nating ikondena itong mga Hudyo na nandoon na tinanggihan ang kapamahalaan ni Kristo. Tanungin natin ang ating sarili ngayon. How about us? How about you? Tungkol sa akin, kumusta ako? Hindi ba tayo guilty sa parehong kasalanan? Naririnig natin palagi, ipinangangaral sa atin ang salita ng Diyos ng may katapatan. Nagpapasakop ka ba sa kapamahalaan ng salita ng Diyos? Linggo-linggo, naririnig mo anong dapat mong gawin. Anong dapat iwaksi mo sa buhay mong kasalanan. Ginagawa mo ba yon? Sinusunod mo ba ang kapamahalaan ng salita ng Diyos sa iyong buhay? Natutuhan natin sa ating serye. Ito yung sound doctrine for sound living. Narinig natin yung aplikasyon sa mga older men, older women, younger women, younger men, even slaves or workers. Anong dapat nilang ipamuhay ayon sa salita ng Diyos? Tanungin kita, ipinamuhay mo ba lahat ang narinig mo? Humamon ba sa iyon na dapat kang mamuhay ayon sa salita ng Diyos? Narinig mo ang biyaya ng Diyos na nahayag sa unang pagpurito ni Jesucristo upang turuan tayong mamuhay ng banal, matuwid sa Kanyang harapan. Narinig mo ang pangangaral ng biyaya ng Diyos. Si Jesus ay muling babalik at makikita mo siya ng mukhaan. Narinig mo din ang pagtuturo ng biyaya ng Diyos na itong ang dakilang Diyos at manliligtas na babalik at makikita nating mukhaan. Siya din ang namatay sa cross ng Kalbaryo. Siya ang nagbigay ng kanyang sarili sa cross upang tubusin tayo sa lahat ng ating mga sala. Upang ihanda tayo bilang mga taong malinis sa pamumuhay sa kabanalan. Upang ihanda tayo sa mabubuting gawa. Upang tayo'y maging pag-aari ng ating Panginoong Hesukristo. Are you living as one owned by Christ? Narinig mo yun eh. Christ has a claim on you as His disciple. Pero sinasabi mo bang madalas, I do not want this man, this Jesus,
to have authority over me. I do not want to listen to His word. Hindi ba tayo guilty when we do not glorify God with our body? You are not your own. You are bought with a price. Therefore, glorify God in your body. Do we glorify God in our bodies? Yun ang tanong natin. Open your ears, brethren and friends, and submit to the authority of the preaching of God's word. Una, my fellow preachers and teachers and elders and aspirant elders, we are to declare nothing but God's word. Yung kapamahalaan ay nasa salita ng Diyos, wala sa atin. Kaya nga, isa sa qualification ng isang elder, ng isang bishop, ng isang overseer, hindi bago. Kasi baka siya yumabang. Malunod siya doon sa prestige, sa honor ng isang opisina ng pastor. Hindi siya pwedeng bago. Ang kapamahalaan wala sa atin. Wala sa opisina. Wala sa personalidad. Sorry. Wala sa kagalingan ng pagsasalita. Ang kapamahalaan ay nasa kanyang salita. Huwag nating kalimutan yon. Kaya dapat matapat tayong nag-aaral ng ating ipangangaral linggo-linggo upang ito ay magdala ng kapamahalaan sa bawat nakikinig ng salita ng Diyos. Hindi tayo pwedeng maging overbearing elders. Tinuro yan ni Pastor Ismael sa Sunday School. Hindi tayo pwedeng ruling it over the consciences. Hindi tayo pwedeng mag-impose na ito ang dapat niyong gawin na hindi naman sinasabi ng salita ng Diyos. Mali po yun. Ang maaari mo lang sabihin, i-command na gawin ay ang salita ng Diyos, hindi yung sarili ko. Preachers don't make their own laws and rules what to follow. They simply implement the words of the head of the church, Christ Himself. Mga kapatid kong mangangaral, maski hindi tayo maging popular, at basta tayo'y tapat sa pangangaral ng salita ng Diyos. No compromise sa salita ng Diyos. Si John MacArthur, one of the thing na na-appreciate sa kanya, hindi siya bumigay sa mga pagtuturo ng kasalukuyang panahon. Marami siyang naging kaaway dahil sa matindi niyang paninindigan sa salita ng Diyos. Hindi lahat ng paniniwala ni John MacArthur ay pinaninindigan ko bilang Reformed Baptist. Pero napakatapat niya sa kanyang pangaral, maski na hindi siya naging popular sa marami. Pero dahil sa katapatan niya sa salita ng Diyos, yun yung dahilan. Kaya nga mga kapatid, ngayon, muli ko kayong pinapaalalahanan. Every time you hear the preaching of God's Word, remember whose authority you are under. Authority of God's Word. In other words, you are under the authority of God. You are under the authority of Christ because the words of God are being proclaimed to you. Magpasakop ka sa kapamahalaan ng salita ng Diyos. I hope maging hamon ito sa inyo. Whenever you come here every Sunday and Sunday after Sunday, hindi lang upang, at least na-fulfill ko yung isang araw sa linggo. Nakapag-church ako, okay, parang naging banal na ako dahil nakapag-church ako, nakakanta ako, nakasama ko yung mga kapatiran. No! Yung una mong layunin kung bakit ka nag-church is to hear God in the preaching of God's Word. Gusto mong sumunod. Gusto mong maging kagaya ni Jesus sa iyong buhay. Makonform sa kanyang image. Kaya nandito ka linggo-linggo. Do not neglect
Sundays, Lord's Days. Ito yung kailangan mo sa buhay mo. You need the authority of God's Word in your life. And so be here every Sunday. Ngayon, finally, mag-aapila ako sa inyo, mga kaibigan ko. I see faces na hindi ko talaga lubos na kilala. Maaring bago kayo. Maaring Kristiyano kayo. Pero hindi ko alam kung saan kayo yung church. Maaring hindi kayo Kristiyano ngayon. Pero, narinig mo pa rin ang pangangaral ng salita ng Diyos. Hindi ba? Maliwanag mo pa rin narinig ang salita ng Diyos. Anong sinabi ni Pablo sa Romans 10:17? Faith comes by hearing and hearing the words of Christ. Pananampalataya ay dumarating sa pamamagitan ng pakikinig mismo ng salita ni Kristo sa pangangaral ng salita ni Kristo. And today, naririnig mo ang salita ni Jesus sa iyo. Huwag mong patigasin ang iyong puso. Sinasabi ng salita ng Diyos sa iyo, isa kang makasalanan na nasa ilalim ng hatol ng Diyos. Wala kang kakayahan sa sarili mo na makalaya sa hatol, sa kasalanan at sa hatol na nasa ulo mo. Wala kang kakayahan upang makaligtas sa naglalagablab na apoy magpakailanman. Wala. Ang sinasabi sa iyo ngayon, wala kang ibang pag-asa kung hindi si Jesus sa buhay mo. Life can only have meaning if Christ is your Lord and your Savior. Huwag kang magpatuloy sa buhay mo. Wala si Jesus. Walang kabuluhan ng buhay mo kung wala si Jesus. Kaya hinahamon kita ngayon. Kung naririnig mo ang Ebanghelyo ngayon, halika. Sabi ng Panginoong Yesus, "Come unto me, all you are heavily laden, and I will give rest to your souls." Lumapit ka sa Kanya. Masusumpungan mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa. Manalangin tayo. Ama naming Diyos, huli, kami ay nagpapasalamat sa paalala mo mula sa iyong salita. Lahat kami ay tumitindig, nanginginig sa ilalim ng iyong salita. Kaya turuan mo kaming maging mapagpasakop, Panginoon, sa kapamahalaan ng iyong salita. At kung meron kami ditong mga kaibigan na wala pa kay Kristo, nawa sila rin ay magpasakop sa iyong salita. At si Jesus ay kanilang maging Panginoon at tagapagligtas din. Pinasusumamo namin ang lahat ng ito sa inyo sa ngalan ni Jesus. Amen.